Santo na ngayon. Yung iba nagpapapako sa cross. Hindi naman dapat ipako mo yung sarili mo sa cross. Pinapahirapan mo yung sarili mo. Wala naman sinabi si Kristo na pahirapan mo yung sarili mo. Mas matindi ka pa kay Kristo. Hindi naman ikaw si Kristo. Ito si Kristo. Yan. What? Yan si Kristo. wala namang ano yun, ginagaya mo si Kristo na pako sa cross. Hindi naman ginusto ni Kristo na mapahirapan mo. Napahirapan siya eh. Ang nagpahirap sa kanya si Judas, yung Herodes. Kaya hindi mo lang kailangan bagay-gayahin pa pako sa cross, mahampasin mo yung likod mo. Wala yun. Wala sa Bible yun. Wala sinabi si Kristo na gaya-gayahin mo sila. Mga pauso lang yun ng mga tao. Sabihin na magbabagong buhay ka pag nagpako ka sa cross. Hindi kataknan yun. Tapos gagawa ka naman ng kasalanan. Gagawa ka ng kasalanan pagkatapos mo magpako sa cross. Wala, hindi yung ganun. Wala sa libro yun. Pauso lang yun ng mga taong walang magawa sa buhay. Papasikat. Pasin mo pa yung likod mo. Hindi ganun yun. Hindi yung ganun. Kaya sabi ko sa iyo, mas maganda kung huwag mo na lang saktan yung sarili mo para wala kang sakit sa katawan. Yun ang pinaka-importante sa lahat. Huwag mo sasaktan sa sarili mo. Si Kristo nga pinahirapan, hindi naman niya gustong pahirapan siya. Tumubos lang siya ng mga kasalanan ng tao. Pero wala naman kagustuhan. Hindi naman gusto ni Kristo na siya pahirapan. Tao talagang nagpahirap. Gagaya-gayahin mo pa si Kristo. Wala naman sinabi si Kristo, gayahin mo siya. Wala naman ganun. Wala naman sa listahan yun. Diba? Yan. So maganda pang maligo ka lang sa ilog. Kahit sa tubugan ng kalabaw, maligo ka doon. May mapapala ka pa kasi magharampas-hampas ka sa likod mo, sa lubot mo. Sa lubot mo. Kung maligo ka lang sa ilog, dagat, edi mas maganda pa. Na-enjoy mo pa yung buhay mo na hindi ka masasaktan. Yung si Kristo pinako sa cross, hindi naman niya gusto yung si pako sa cross. Tao din na nag-decide na si pako. Pero walang sinabi si Kristo na pag ikaw pinako siya sa cross, gayahin siya. Walang sinabing ganun. Katangahan na yun. Kalokohan mo yung gawa-gawa ng mga taong yan.